Samahan niyo naman po ako mga kananays ng aking kaganapan ng aking buhay dito sa bahay namin. Bali, magluluto nga po tayo ng liddag or suso mga kananays. Pinagbalat ko nga po pala ng papaya ang aking anak mga kananays at dahil nga po magluluto nga po ako ng sinigang na liddag or suso mga kananays na may papaya. Asino kadi iti agsisida iti liddag kada kayo mga kananays na imas ay toy. Lalo iti luto na kat inalsaman or kaya ginataan kasjay. Winuhani kirog mula ang iti dalayana kada baguong tapos para samon matan iti kalaman ay na for dago nagimasan. Wasan lang natin ito ng maigi mga kananays para maalis po yung kanyang mga idinumi. Nabagalan nga ako mga kananays sa anak ko na nagbabalat ng papaya kaya ako na nga yung gumawa. At dahil sa mga oras na ito mga kananays ay medyo tanghali na nga din. Hiniwa-hiwa ko na nga lang ganitong kanipis itong papaya mga kananays para mabilis po itong maluto. Nung mga bata nga kami mga kananays naalala ko na namumulot lang kami ng liddag or suso doon sa bukid. Lalo na sa mga wala pang palay or yung hindi pa nga naarado. I mean yung katatapos lang ng anihan mga kananays ay medyo maulan-ulan pa nga yun diba? At may mga tubig-tubig pa ang mga bukid nun. Ay doon nga po kami kumukuha nga mga kananays. Ay kung wala naman po kami makukuhang suso or liddag mga kananays ay yung kuhol na lang ang aming kinukuha. Itong anak ko naman mga kananays ay tanghali na nga itong gumising. Mag-aalas 11 na ng tanghali. Kaya itong ate naman niya ay nagligpit na nga po yung aming hinagaan. At may pasayaw-sayaw pa nga itong nalalaman. Balik na nga tayo sa pagluluto mga kananays. Bali ito na nga po yung mga sangkap ng aking iluluto today. Ay sigarilyas pa nga po pala akong idadagdag sa gulay mga kananays para mas masarap. At nag-defrost nga po ako ng kaunting galunggong mga kananays para naman may partner po ang ating suso. Habang hinihintay ko nga pong ma-defrost ang aking galunggong mga kananays ay kakain na nga po muna ako ng cookies. At medyo nagutom na nga rin ang aking sikmura. Nabili ko lang naman po ito doon sa grocery mga kananays ay sobrang napakalambot at hindi po ito matigas ang cookies na ito. Pinakain ko na nga rin yung mga anak ko mga kananays dahil alam ko na medyo gutom na nga rin sila. Alam ko naman kasi mga kananays pag walang pasok yung aking mga anak ay tanghali na talaga sila bumabangon or gumigising. Habang kumakain po pala kami ng cookies mga kananays ay magsisimula na nga akong magpakulo ng tubig na may luya. Nakadepende naman po sa inyo mga kananays kung magluluto po kayo ng liddag or suso mga kananays kung lalagyan nyo man o hindi ng luya. Pero sa akin talaga mga kananays ay naglalagay po talaga ako ng kaunting luya lang pampawala ng lansa sa suso or liddag. At syempre ipiprito ko na nga rin po itong galunggong na partner ng ating ilulutong liddag or suso mga kananays. At dahil double burner naman po ang aking ginagamit mga kananays ay napakadali lamang ito magluto. At ito na nga kumukulo na nga ang tubig na pinapakuluan ko na may luya mga kananays kaya ilagay naman po natin itong sampalok. At habang nga inaantay po natin maluto or lumambot yung sampalok na inilagay ko mga kananays ay hugasan nga muna natin itong mga gulay ng ating isasahog. Lalo nga po pala itong palang or sigarilyas mga kananays ay talagang inisa-isa ko talagang hinugasan nga ito. Para make sure mga kananays na malinis na nga ang mga gulay. Natapos ko na nga hinugasan yung sigarilyas or palang mga kananays ay susunod nga na po natin itong papaya. Masarap talaga yung ganitong luto mga kananays, promise. Ay for the go, hindi na naman po kayo makakapag-diet niyan. Lalong-lalo na ako mga kananays, masisira naman ang aking diet, charis. Yung hindi ka naman mataba at saktong-sakto lang naman yung katawan mo tapos nagda-diet ka, ano ba yun? Gusto ata yung katawan ko na maging buto-buto na lang. Pero aminin ko mga kananays, mawawala talaga yung diet ko pag ganito yung ulam ko. Iiyak na naman for sure yung aming kaldero. Ito talaga yung luto na pinaka-favorite ng aking mga magulang mga kananays, lalo na pag ganitong luto nga. Lalo nga yung tatay ko mga kananays ay gustong-gusto niya nga ito. Bigla ko na naman po naalala yung mga magulang ko mga kananays ay hindi ko naman po pwede silang bisitahin lalo na po nag-aaral pa po yung mga anak ko. Pasensya na nga muna dahil nga po hindi pa muna kami makakauwi dyan. Nung naluto na nga yung mga gulay mga kananays ay inilagay ko na nga po itong mga suso. Bali half cook lamang po ang aking gagawin dyan sa suso mga kananays at dahil nga pag na-overcook po yan ay hirap mo na nga po itong supsupin or palabasin yung laman. Hinalo-halo ko na nga ng ganito mga kananays hanggang sa maluto na nga itong mga suso. At dahil nga po nakalimutan ko po maglagay ng asin kanina mga kananays at ito na nga lalagyan ka na nga ng kaunting asin. At kaunting bitsin na nga rin po mga kananays. Bali maghihintay lang naman po tayo ng 2 minutes mga kananays hanggang sa maluto na nga ito. Bali naprito ko na nga din po itong mga galunggong mga kananays. Mapapawaw ka na lang talaga mga kananays pag ganito yung ulam mo. Pero na lang kung hindi ka maarte sa mga ganitong ulam. Ay pag ako mga kananays ay walang arte-arte lalo na pag ganito yung hirap ng buhay ngayon dito sa Pilipinas. Ang tataas na nga kaya ng mga bilihin mga kananays lalo na nga din po itong suso mga kananays ay nabili ko nga po itong 40 pesos sa kalahating kilo lang. O diba mga kananays pati suso ay kinikilo na nga ito. At samantalang ng mga bata nga kami mga kananays ay pinupulot lang namin ito doon sa bukid tapos ibinibenta lang namin po ito sa isang takal is 25 pesos only. Pero ngayon Diyos ko is kinikilo na po talaga ang mga suso. But we don't have a choice mga kananays, hindi naman po natin makakain yung 40 pesos pag hindi natin ito ibinili, diba? At ito na nga mga kananays ay nakapagluto na nga po ako ng aming pananghalian.